Game po mga kababayan. Pero syempre, uunahin natin doon sa magandang balita. Ito po mga Boss Chief Amuser, no? Ang pamahalaan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, Sir Paulo, ay makasisigurado na po yung ating mga kababayang mga tsuper, no? Yung ating mga kababayan na mga jeepney driver o bus driver, no? 19,000 PUB driver may kontrata na mga kababayan. Sigurado na yung kita. Di ba? Sigurado na yung kita. Madami man o kaunti yung maging pasahero nila, mga bossing, ay panigurado may ite-take home na sweldo. Stable na kita at tuloy-tuloy ang pasada. Siyempre, alam ko yung iba dyan, yung mga nagba-boundary lang po, mga kababayan, nakadepende doon, ano? Sa dami nung kanilang pasahero, sa dami nung magiging sakay nila, yung maiuwi po nila na pera para po sa pamilya nila. Hindi kagaya nito, rekta, sigurado, merong iuwi, madami o kaunti ho, mga kababayan, yung maging pasahero. Bayad kada kilometro under the service contracting program. Mas sigurado po ang kita nila at may iuwing pera para sa kanilang mga pamilya ho, mga bossing. Kagaya ni Borja Noralin, panigurado may iuwing pera kung siya ay isang jeepney driver. Ano po? Anyway, yan po yung magandang balita natin. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Hindi. No, kayo naman eh. No? Eto na ho, mga kababayan. Nasa umpisa pa lang tayo, mga Boss Chief Amuser. Hindi ko alam kung ano ang uunahin dito. Umpisahan mo natin, mga kababayan. Ako, eto ha. Yung kampo, nito pong si Percy Sendanya, mga kababayan, nagdeposito na naman po. Pinatunayan na naman po na yung bank account ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Inday Sara Duterte na joint account, mga kababayan, ay aktibo pa din po hanggang ngayon. Eto, ano ang balita dito? Abante News Online, tignan, nagdeposito si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa joint account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, at Vice President Sara Duterte, na patunay na active pa umano ito. Ang tagal na pong ano yan. Ang tagal na pong sinusubukan lagyan ng pera yan, mga kababayan. Dati, yung mamamahayag, no, yung kolumnista na si Ellen Tordesillas at yung kanyang kaibigan, nung kainitan pa, kung hindi ako nagkakamali, mga 2016, 2017 pa ho, nagdeposito na din sila dyan. Sinubukan na nila. 500 ang inilagay. Swak. Pasok sa banga, mga kababayan. Doon nasabi lalo, mga Boss Chief Amuser, nako, totoo yung sinasabi ni Antonio Trillanes III, mga Boss Chief Amuser, na merong bank account, joint account, itong si Vice Presidente Inday Sara Duterte at dating Pangulong Duterte. At di kalaunan po, mga kababayan, siguro last year or 2 years ago, nilagyan muli, sinubukan ulit si Ellen Tordesillas naman, kaso 100 lang daw ang linagay niya. Hindi naman daw siya kasing yaman nung kanyang kaibigan. Nilagyan niya ng 100 piso yung bank account na yan at swak sa banga pa din ho. Pasok pa din ho, mga bossing. At ngayon naman, ito ang pinakahuling pagsubok na paglagay ng pera dyan sa bank account na yan. Swak na naman po sa banga, mga kababayan. Ibig sabihin, simulat sa poll na ipinaglalaban ni dating Senador Antonio Trillanes na mabuksan yung mga bank account na yan sa kadahilanan daw po na merong mga pumapasok na mga pera galing doon sa malalaking lord ng ipinagbabawal na gamot, aktibo talaga. Di ba, I am Batman, Tina B, at Viola G, at Randy Gorospe? Alam niyo, mga kababayan, sumubok po yung kampo ng dating Pangulong Duterte na sindakin po si Antonio Trillanes sa pamamagitan ng sinasabi nila nakakasuhan daw po si Antonio Trillanes ng libel dahil daw po sa pamimilit o laging sinasabi na sinisiraan sila
na mayroong bank account or whatever na pumapasok na milyon-milyon, bilyon-bilyon piso galing daw po sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Eh mga kababayan, hindi naman po nila tinuloy yun. Bakit po? Dahil malamang po, doon po sila lalong madurog. No? Ang tagal na pong ipinaglalaban ng dating Pangulong Duterte yan hanggang sa humawak po ng mikropono doon sa Kongreso. Hinawakan ganon. Iniyambak kay Trillanes dahil napikunho, mga kababayan. No? Doon niya po nasabi ng dating Pangulong Duterte, Sir, bakit ko bubuksan o pipirmahan yung waiver sa anong kapalit? Sampaling ko sa harap ng publiko si Trillanes. Sabi ni dating Senador Trillanes. Oh, tinignan lang ho siya, mga kababayan. Tinignan lang siya at sige, doon napikon ang dating Pangulong Duterte. Ako naman ho, mga kababayan, kung ako ang lalagay sa sitwasyon ng Vice Presidente at ni dating Pangulong Duterte, kung wala naman talaga akong tinatago dito sa bank account na to, ay naku, para tapos na at para maipahiya ko si Trillanes, pipirmahan ko na agad yung waiver. Di ba? Ikaw, si Rocan Saki, Chay Cher, Archie Beruya, Randy Gorospe, I am Batman. Ano ang gagawin ninyo kapag may nagbibintang sa inyo na yung bank account ninyo ay mayroong mga pumapasok na pagkalalaking pera at galing doon sa ipinagbabawal na gamot? Kung hindi naman totoo, ano gagawin mo? Abay, syempre, halika, buksan na natin. Pipirmahan ko yung waiver na hinihiling ninyo, sinasabi ninyo. Ganun lang kasimple. At panigurado po, balik ang respeto, tiwala ng mamamayang Pilipino sa kanilang dalawa, sa mag-ama na si Rodrigo Duterte at si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pero, mas pinipili po nilang umiwas, mas pinipili po nila na huwag pansinin, mga kababayan. Kaya ang mamamayang Pilipino, mas lalo po ang tumitindi na iniisip na baka nga totoo yung sinasabi ni Antonio Trillanes na talagang may pumapasok na malalaking pera dito sa bank account na ito. Sinubukan ho din nila, mga kababayan, na kumbinsihin ang mamamayang Pilipino, no, sa pamamagitan ng ipakita lang yung kung magkano yung laman nung bank account na yon. Sa madaling salita po, mga bossing, kung kapag kagaya nyo, no, kapag kayo may ATM, lalabas kung ano lang yung mismong laman. Pero yung transaction, bank statement, hindi ho lalabas yun. Sinubukan nila